Hindi lahat ng mga taga doon sa Cebu province na mga municipalities sumuporta sa ating Pangulo. Yung gobernador, siyempre, sumuporta si Garcia. Pero sa municipalities po, hindi man po BBN. So ang utos ng ating Pangulo, huwag tingnan ang politika sa pagsiservisyo sa ating mga mamamayan. Tingnan ninyo sa Naga. Automatic yung pagsaklolo ng ating Pangulo. Tapos na po yung politika, serbisyo na lang. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Unahin ko na muna mga kababayan na pasalamatan si Madam Lourdes Lee dyan po sa Hong Kong kasi nagpadala po ng 10,000 pesos na cash donation para sa mga nasalanta ng bagyong si Christine. Ayan po. Sabi niya sa message niya sa akin, "Good day, Mr. Maravillas. Finally, the transfer went through. Pakicheck po via Western Union, 10,000 pesos. Ayan po mga kababayan, yung sinend sa akin na message ni Madam Lourdes Lee. Ito po si Madam Lourdes Lee. Dati na natin itong donor nung 3 years ago sa bagyong Ruli. Alam niya kasi lahat ng mga donations na pinapadaan sa atin ay binibigay natin mga kababayan sa mga intended beneficiaries. And very transparent po tayo. At itong si Madam Lourdes Lee, mga kababayan, client natin sa Firmax Automax, yung mga clients natin mga kababayan, ang range na pinapadala ng mga payments from 10,000 to 500,000. So for the past several years, almost 8 years na po tayo na nagninegosyo at nagbabloging. So far wala man pong problema, wala pa man pong na-scam sa kanila. Di ba? Tulad ng mga akusasyon sa atin ng mga DDS, ibubulsaan niya yan ni Mr. Maravillas. Yung mga sabi dito sa amin mga kababayan, ang mainakusa, yun ang may gawa. Ang matinao, maginibo. Ang mainakusa, yun ang may gawa. Eh mga gawain nila, pagnanakaw, pagsisinungaling, pandadaya, pag-scam, lahat na yon, ako daw bayad. Sabihin na ninyo ang gusto ninyong sabihin. Sabi ko nga po, kilala ko ang sarili ko at kilala ako ng mga taong kahalubilo ko. Most of the people po na nag-akusa sa akin ng kung ano-ano, lahat man lang po chismis. Kasi nga po, ang dahilan yan kung bakit inaakusa nila ako kasi umalis na ako sa pagsuporta kay Digong. Ba't hindi ako alis sa pagsuporta kay Digong? Nandadiscovery natin, pinaiikot lang po tayo. Masama na yung gawain ng tao. Isusupport pa natin. Isabi ko nga, nung panahon na sumusuporta kay Digong, yung last part na lang nung 2020 or 2021 yata, panahon ng pandemonyo, naging diktador na siya. Gustong pagabulin po sa bahay, pasukin yung bahay, akyat bahay na daw po, para tusukin ng bakulam. Yung mga ayaw magpabakulam, sabi ko, wala na to. Wala nang pagrespeto talaga sa human rights. Sa 5 years nating pagsuporta kay Digong, wala mga kababayan ni isa sa mga DDS ang nag-akusa sa akin na bayad ako ni Digong. So pag sumusuporta sa mga Duterte, walang bayad pala yon. Pag tayo sumuporta sa ating Pangulong Bongbong, bayad na. Di itanong ninyo sa Palasyo Malacanang. You accuse me of being bayaran. Sabi po sabi sa batas, ang sino mang nag-akusa, siya yung magpatunay. The burden of proof is on the accuser. Patunayan ninyong bayad ako. Di ba? Ang dali-dali naman. Pumunta kayo sa Presidential Communications Office, tingnan ninyo kung naka-payroll ako. O, di ba? Pag nakakita kayo ng payroll ko, may pirma ko doon na tinanggap ko ang bayad, ay, sige.
Patunayan ninyo. Kaya sigurado ako, wala kayong makukuha na ebidensya. Bayaran ako halimbawa ng 50 mil, 100,000, 150,000 pa, hindi ko tatanggapin po. Bakit? Payak. Di ko ba kaya mag-raise ng ganong amount with my business? With our business, di ko ba kaya? Minamalit naman ninyo po yung pagiging negosyante namin. Di ba? Naghahanap buhay kami ng patas. Nagpapagod kami. At kaya nagtitiwala sa akin itong mga donors natin kasi kanegosyo ko sila. Ito si Lourdes Lee, for example. Kuwan ko siya, client ko siya. Mulat sa Paul na nag-start tayo ng business. Online business po sa Firmax Automax. Kaya nagtitiwala sila sa akin kasi napatunayan nila hindi ako scam. Papakita ko bang mukhang kong ito? Kung scammer ako? May kaso na ba ako ng pang-scam? Di ba wala? Nainggit lang kayo kasi ayaw ninyo ng taong umaasenso. Di ba? Ganun ang mga DDS po. Ayaw masapawan ni Pangulong PBBM si Digong kasi wala nang mas magaling sa kanila si Digong. Malabo po. Wala sa kalingkingan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Digong. Yan ang katotohanan. Pati sa pag-uugali po. O tingnan ninyo ngayon, mga kababayan, yung lahat ng paninira nila dito mga kababayan sa tumama sa atin ng mga pagbaha, lagi nilang sinasabi, nasaan na yung 5,500 na mga flood control projects daw. Isabi nga natin paulit-ulit, itanong ninyo kay Digong kasi 6 years siya na umupo bilang Pangulo. Nasaan yung 11,340 na flood control projects all throughout the country? Inanod ba lahat? Bakit ang hinahanap ninyo yung 5,500? O ngayon, ang patunay po, mga kababayan, ang mga flood control projects nakakatulong din yan sa pag-address sa mga flooding po. Pero ngayon po, iba na yung panahon. Kaya nga pinare-review ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga flood control project sa buong bansa para magkaroon po ng master plan tayo. National master plan. Pati yung dito sa amin, ipinag-utos niya yung revisit ng Bicol River Basin kasi yung mga hindi binaha na po, yung Metro Naga, pati dito parte sa amin, sa Albay. Koroniktado sila, mga kababayan. Koroniktado siya. At ngayon, hinahanap na rin nga ni Amy Marcos. 2018 pala mga kababayan, nag-allocate na dito, panahon ni Digong, 142 billion. Ay 132 yata, i-check ko muna. 132 billion flood control for Bicol. Oh. Kailan ito? Allotted since 2018 for Bicol provinces. Sabi dyan, Senator Marcos seeks accountability for 132 billion flood control funds for Bicol. Kita ninyo na, mga kababayan, panahon pa pala ni Digong. So dapat ang managot nito, yung previous administration, dapat ipaliwanag ni Mark Villar. Hanap kayo ng diferensya. Kaya nga sabi natin mga kababayan, ang mga argumento nila, walang laman. Tingnan ninyo ngayon sa Valencia, Spain. Sabi ko nga dito sa post ko, baka i-blame naman nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos, pati yung sa Spain. Pati yung mga flooding sa Europe, sa Canada, in other countries. Kasi ganun ang mindset ng mga DDS po. Matindi po. 95 people die in devastating floods in Spain. Yan po. Ganun katindi. Yan po. Ganyan katindi yung devastation po. So yung baha po mga kababayan, kahit saan may flooding, ibig bang sabihin mahina yung mga leaders doon, mga kababayan? Lampa ba? Inutil ba? Ang ibig sabihin lang yan mga kababayan, talagang umiba na yung panahon ngayon. Mas matindi na po yung mga pag-uulan.
sa tindi ng pag-ulan ngayon as compared sa mga previous years, decades ago, kaya po hindi na kinakaya ng ating mga flood control systems. Kaya nga po kailangang i-update siya. Halimbawa dito, piniliwanag natin. Ano yung sabi ng Pag-asa? Sabi po ng Pag-asa, yung ibinagsak na ulan umabot sa 533 millimeter of rain sa loob lamang ng 24 hours. Ang normal rainfall, sabi nila, ay 323 lang millimeter of rain per month. Imagine that, sa loob ng 24 hours lamang, almost double yung ibinagsak na dami ng ulan, tubig ulan, na normally binabagsak in 1 month. Paano hindi po ma-overwhelm yung ating mga flood control system? Yung mga river system natin po, talagang umapaw. Yun din ang nangyari dito sa Valencia, Spain. Naintindihan na ninyo mga moron. So ang dapat natin gawin, i-address siya. Ito na ngayon ang revisit ng ating Pangulong Bongbong. Hindi po nagpapatinag ang ating Pangulo. After ng mga relief operations na ginawa niya, inspection yung mga damages, balik siya sa mga normal na trabaho. In kapon nga po, 90 na mga ambulances ang dinistribute niya sa Cebu. Yan po, at ang utos na niya mga kababayan, huwag titingnan ang politika. Kahit yung mga lugar na hindi kaalyado, hindi lahat ng mga taga doon sa Cebu province, na mga municipalities, sumuporta sa ating Pangulo. Yung gobernador, siyempre, sumuporta si Garcia. Pero sa municipalities po, hindi man po BBM. So ang utos ng ating Pangulo, huwag tingnan ang politika sa pagsiservisyo sa ating mga mamamayan. Tingnan ninyo sa Naga. Automatic yung pagsaklolo ng ating Pangulo. Tapos na po yung politika, serbisyo na lang ang dapat gawin. Kaya natuwa po si Leni Robredo, nakipagkasundo na siya mismo ang pumunta dito sa Sorsogon para salubungin yung ating Pangulo at makipag-reconcile na po. Then, tinamaan kami dito ng matinding pagbaha, lalo na yung Naga, pinuntahan mismo agad-agad ng ating Pangulo para magbigay ng ayuda at mapabilis ang recovery ng buong probinsya. Ayan ang ating Pangulo. Sabi dito sa release ng Presidential Communications Office, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Quirino Grandstand ang send-off ng 90 patient transport vehicles patungo sa mga lokalidad ng Bohol, Cebu, Negros Occidental, Northern Samar, Rizal at Pangasinan bilang pagpapatuloy ng PCSO Medical Transport Vehicle Donation Program. Bahagi ng pagdiriwang ng 90th anniversary ng PCSO, inihayag ni PBBM sa seremonya ang kahilingan sa mga LGU na alagaan at patagalin ang PTVs. Ayon sa Pangulo, ang distribusyon ng emergency vehicles ay tugon ng PCSO sa kanyang panawagan na bumalik sa charity work at siguruhing walang palakasan sa pag-atid ng tulong sa mga lugar na nangangailangan. Walang palakasan po, kahit hindi kaalyado. Lahat ng Pilipino, presidente yung ating Pangulo. Pati po mga DDS, nagkikinabang ng serbisyo ng ating Pangulong Bongbong. Kahit masasama ang ugali nila. Pero tingnan ninyo, yung leader nila na wala man tayong pakinabang, kundi perwisyo pa nga, nagsisweldo po sa gobyerno. Di ba? Wala man tayong pakinabang. Hindi man po tumutulong. So ito po yung mga pictures. Yan. Kaya mabuhay po yung ating Pangulo. Napakabait po. Yan, mga gobernador po. Mayor. Yan, tuwang-tuwa yung mga mamamayang Filipino. Congratulations po, PBBM. Mabuhay po kayo. Thank you po so much, PBBM and PCSO, for your dedication and resilience. God bless po. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you po so much, our beloved President. We really appreciate your efforts and dedication to our country.
God be with you always. God is love. Take care always. And may God bless you more. Iyan po, mga kababayan. Ang dami po. 90 units ang pinamigay. Yan o. Pakinggan natin yung mensahe, yung speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa send-off ng mga ambulances. Ang bisita na nandito magandang, well, hindi masyadong maganda, pero magandang sa inyong lahat. Hindi ko na pahabain pa. Ito lang ay patuloy. Parang sinisipon yung ating Pangulo. Programa. At ipinipilit natin na ang bawat LGU ay magkaroon ng ambulansya. Magkaroon ng ganitong tinatawag na patient transport vehicle. At ito naman ay programa ng PCSO na aming pinag-usapan mula po pag-upo ko. At nandyan na si Mel Robles at sinabi ko sa kanya nung siya ay nailagay sa PCSO, ang utos ko sa kanya ay balik ninyo ang PCSO sa charity work dahil nung tinitignan namin yung expenditure ng PCSO ay nababawasan yung charity work at sa ibang trabaho na pupunta ang PCSO. Kaya ito ang naging bunga niyan. Kaya sabi ko ay pinakamadali dyan dahil nung senador ako, nung congressman ako, hanggang ngayon ay maraming ating mga chief executive ng ating mga LGU ay panay hingi ng ganito, ng patient transport vehicle, ambulansya at lahat. Ay ang sabi ko dapat siguro, hindi ko naman malaman kung bakit napakahirap na magkaroon ng ganito. At naalala ko nung gobernador ako, nakukuha mo lang yung ambulansya dati pagka medyo malapit ka sa kung sino man, o pakiusap, o palakasan unahan, palakasan. Ako naman, hindi naman siguro dapat ganun. Kaya sinabi ko, kailangan sabihin na lang natin. Walang palakasan daw po. Kailangan na lang, basta sabi ko, basta hanggat kaya natin, kuha lang tayo na itong mga emergency vehicle na ganito. At ikalat natin, huwag na natin isipin kung saan pupunta, kung ito binoto ba tayo dyan, nanalo ba tayo dyan, wala nang ganun. Kung saan man nangailangan, magpapadala tayo. At ginawa nila, dahil hindi nyo na itatanong, ito ang 90th anniversary ng PCSO. May kaunting handa doon sa Manila Hotel mamaya. At kaya naman, karapat-dapat na ang pinamigay na itong mga emergency vehicle ang 90 rin ang ipinimigay ngayong araw na ito. So, Dami po. ako'y natutuwa na ating nagagawa ito at ipatuloy nating gagawa. Ang hihilingin ko lang sa ating mga chief executive. Toyota sa ating mga Grandia po siya. LGU heads, Quality alagaan vehicles. ninyo, patagalin ninyo. Made in Matibay Japan. naman itong mga ito. Basta't alagaan natin na mabuti. Ang maganda rito sa pagpili namin itong modelong ito, madaming pyesa ito. Japanese, madaling ayusin. Japanese car, Kahit, quality. saan, makakahanap kayo. Kahit sinong mekaniko, kayang ayusin itong mga emergency vehicle na ito. At kahit saan, madali makakuha ng pyesa. Dahil napakahirap pagka yung mga masyadong magagandang ambulance kuminsan na tatanggap namin, basta't nasira, hindi mo na makikita na nakaparada na doon habang buhay. Sayang naman. Kaya tiniyak Kasi namin tulad na ng itong mga Mahindra, emergency vehicle na ating ipinamimigay, service ng mga pulis. ay madali namang gamitin. Yun lang, alagaan natin. Remember mga kababayan, during the time of Noynoy Aquino, may Mahindra vehicles, patrol vehicles ng PNP, made in India. Secretary noon, si Maruhas, wala man pong available na pyesa at hindi man po kilala na car maker yung India. So low quality, madaling sabi. Pag nasira yung Mahindra, may mga tumatakbo pa man na pa isa-isa ngayon dito sa amin. Pag nasira kasi hindi available yung pyesa po, tapos na. Disposable. So yun ang sinasabi ng ating Pangulo ngayon. Pero itong Toyota
Grandia po, available ang pyesa. Pag nasira, makabili ka kaagad. So practical siya. Mga kababayan, ayaw naman po na sabihin ni na yung previous na mga wala siyang pinapangalanan, yung previous experience po. Alam na natin kung ano ang nangyari noon. May mga nagtungpats kasi. Yan ang ayaw ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pinili niya na supplier po ang Toyota kasi quality cars made in Japan, available ang pyesa. Yan napakaganda mga kababayan. Mabuti, patagalin natin ng mabuti. At sana pagka tuloy-tuloy itong programa na ito, ay hindi lang 100% ang mabubuo natin. Ay pinagmamalaki ng PCSO kanila. Kaya daw nila mag-deliver ng Tigalawa. Kaya gagawin daw natin 200%. Kaya nasabi mo na yan kaya pangako na yan. Hindi na natin pwedeng, kailangan matupad yan. Mapapahiya ko rito, panayang announce ko rito. Baka may magamit na naman ng pangbatikos, yung mga DDS. Natutuwa na aming nagagawa ito na ang ating mga LGU ay hindi na nahihirapan. Alam naman natin na lalo na sa outside ng mga malalaking syudad, ay kailangan nito kay patient transport for marami ginagamit yan sa maraming bagay. Kaya magpasalamat tayo sa PCSO sa kanilang patuloy na trabaho para sa pag-deliver ng mga emergency vehicle at ipagpatuloy natin itong programang ito. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you. May Yan we po. invite the President, Grabe, together with the ang dami. PCSO Chairman Reyes and PCSO General Manager Robles, to lead the ceremonial send-off of the 90 PTVs going to their respective localities. The PT for Cebu and Bohol starting tomorrow, Ikakarga po sa weather Roro. permitting. Yan po. Yan ang napakagaling nating Pangulong Bongbong Marcos. Nandyan ang dedikasyon talaga niya sa pagsiservisyo. Walang AJK, walang tukang sa war on drugs. Di ba? May pagrespeto sa human rights. Focus niya, rehabilitation. Kaya ilangan ito na mga ambulance para i-transport yung mga i-rehab. Di ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.